Masukal, mabaho, at laging baha. Ganyan ang lugar kung saan nakatira at nagkaisip si Karen, kasama ang kanyang inang si Aling Beth at ama nitong si Mang Roger. Naulila sa tunay na ama si Karen noong 5 taong gulang pa lamang ito, dahil pinatay sa saksak ang ama nitong si Mang Lando, nakilala sa kanilang lugar na tirador at adik. Kaya naman laking tuwa ng mga taga roon sa kanilang lugar nang malamang napatay ito ng kapwa niya adik. Dahil salat sa pera ay hindi na nagawang magreklamo ni Aling Beth sa pagkamatay ng asawa. Isa pa ay aminado naman siyang gumagamit nga ang kanyang asawa ng ipinagbabawal na gamot. Nang mga panahong iyon ay mag-isang tinataguyod ni Aling Beth ang anak na si Karen, dahil hindi rin ito nakatapos ng pag-aaral kung kaya't paglalabada lang ang alam nitong trabaho. Wala din kasing tumatanggap sa kanya kapag siya ay nagtatangkang mamasukan, dahil bukod sa wala siyang pinag-aralan, ay kilala siyang asawa ng tirador sa kanilang lugar. Nag-aalangan silang kunin siya, kahit pa naaawa ang mga ito sa kanilang mag-ina. Kung kaya't si Karen, ng mga panahong iyon, ay hindi niya mapapasok sa kahit pang publikong eskwelahan. Sapagkat 1 kilong bigas at sardinas pa lamang ay hirap na siya kung saan kukuha ng pambili para sa pangkain nila sa araw-araw. Sa murang edad noon ni Karen ay natuto na siyang maghanap buhay. Dala na rin ng kalam ng sikmura, kaya ang kawawang bata ay kusang naghahagilap ng pambili ng makakain. Sa umpisa ay sumasama si Karen sa mga batang taga-roon din sa kanilang lugar, sa paghahanap ng barya sa imburnal. Tuwang-tuwa na ito kapag nakakakuha ng 5 piso sa maghapon nitong paggala-gala sa kalsada. Ganun ang naging buhay nilang mag-ina, habang lumalaki siya at unti-unting nagkakamuang. Hanggang sa isang araw ay may kasamang umuwi ang kanyang ina galing sa paglalabada nito. "Karen anak, ang Chong Roger mo," pakilala ni Aling Beth sa kasama nitong lalaki. "Simula ngayon, dito na siya titira sa atin. Ituturing mo siyang parang tunay mong tatay anak ha." Naguguluhan man ng mga panahong iyon ang batang si Karen, ay wala siyang magawa kundi sumunod sa kung ano ang sabihin ng kanyang ina. "Opo, Nay." Nagpa siyang mag-asawang muli ang nanay ni Karen, upang sa gayon ay may makatuwang siya sa buhay. Construction worker ang trabaho nito, kaya naman lingguhan ito kung umuwi sa kanila. Sa una ay mabait at tila responsableng amain at asawa ito sa kanilang mag-ina. Palagi itong may uwing masarap na pagkain sa dalawa. Kaya naman si Aling Beth ay masaya at tila nagkaroon ng pag-asa. "Karen anak, sa susunod na pasukan mag-e-enroll ka na daw, sabi ng Chong mo." "Totoo po, Nay?" Hindi makapaniwalang tanong ng bata. "Oo, kaya mula ngayon ayoko nang nakikita kang gumagala sa lansangan ha. Mag-aaral ka tulad ng mga batang kasing edad mo," sabi ni Mang Roger dito. Paano yan, Nay? Yung mga kasing edad ko, grade 4 na po. Ako, mag-grade 1 pa lang." Nahihiyang sabi ng bata. "Okay lang anak, ang importante, makakapag-aral ka na," sabi ni Aling Beth at saka niyakap ang anak. Nang makapagsolo na ang mag-asawa ay nagpasalamat muli si Beth kay Roger. "Thank you ha," sabi ng ginang sa asawa. "Wala yun, basta para sa'yo gagawin ko. Tsaka nagkaroon kasi kami ng malaking kontrata at swerteng napasama ako," kwento ni Roger sa asawa. Ngunit ang totoo ay may ginagawang anomalya ang lalaki sa kanyang pinagtatrabahuhan na lingid sa kaalaman ni Beth. At di kalaunan ay nahuli ito ng isa sa kanyang mga kasamahan at agad na isinumbong sa kanilang boss. Kaya naman napauwi ito nang wala sa oras at lasing na lasing. "Beth! Beth!" Malakas na tawag ni Roger sa kinakasama. "Saglit, andyan na! Bakit ka ba sumisigaw? At saka bakit lasing ka? Di ba may pasok pa kayo ngayon?" Sunod-sunod na tanong ni Beth sa asawa. "Pwede ba wag ka maraming tanong?" Galit na tugon ng lalaki. "Mabuti pa, ikuha mo ako ng makakain at nang magkasilbi ka," utos nito sa asawa. Nagtataka man, ay agad na umalis ang ginang upang bilhan ng makakain ang lasing na kinakasama. Sa tindahan pa lang, ay laman na ng chismis ang ginawa ni Roger. Nalaman ni Beth na natanggal sa trabaho ang lalaki dahil nahuli itong nagbebenta ng mga materyales na galing sa trabaho. Hindi na lang kinumpronta ni Beth ang asawa dahil alam niyang nagawa lang iyon ni Roger dahil sa kakapusan nila sa pera. Ang buong akala niya na ang hindi niya pagkibo
ay makakabuti, ngunit lalo pa palang magiging dahilan ng mas matinding galit nito. Hoy! Saan ang magaling mong anak? Tanong ni Roger kay Beth kinabukasan nang ito'y magising. Nasa labas naglalaro. Tugon ng ginang. Naglalaro? Anak ng tokwa, tawagin mo! Galit na utos ng lalaki. Roger, wag mong idamay si Karen sa init ng ulo mo. Walang kasalanan ng bata. Pagsusumamo ni Beth sa lalaki. Wag idamay. Sino gusto mong idamay ko, ikaw? Sabay sampal ng lalaki sa mukha ni Beth, dahilan upang muntik na matumba ang ginang. Sa ganong sitwasyon, naabutan ni Karen ang dalawa. Nay! Patakbong nilapitan ng bata ang kanyang ina. Chong, wag niyo pong sasaktan ng nanay ko. Umiiyak na pakiusap ng bata sa amain. Kung ayaw mong masaktan ng nanay mo, susundin mo ang lahat ng gusto ko. Naiintindihan mo? Sabi ni Roger sa bata habang dinuduro ang sentido nito. Simula bukas, maghahanap buhay ka na, naiintindihan mo? Pero Chong, sabi niyo po, di ba mag-aaral ako? Anong aral? Dahil sa pesting aral na yan, nawalan na ako ng trabaho. Tutal, nung may trabaho ako, pinapalaman ko kayo mag-ina. Siguro naman ngayon baka pwede kayo naman ang maghanap buhay nang magkasilbi naman kayo dito sa bahay. Sumbat nito sa mag-ina. Naguguluhan man ang batang si Karen kung bakit biglang nagbago ang ugali ng kanyang Chong. Iisa lang ang malinaw sa kanya. Hindi na sila ligtas mag-ina sa kamay ng kinakasama nito. Nay, alis na lang po tayo dito? Natatakot ako kay Chong, baka saktan ka po niya ulit. Mahinang sabi ni Karen sa ina isang gabi habang tulog si Mang Roger. Hindi pwede anak, wala tayong mapupuntahan. Tugon ni Aling Beth sa anak habang pigil ang iyak at pabulong na nagsasalita. Tuluyan na ngang naglaho ang pangarap ni Karen na makapag-aral. Napilitan nitong magtinda ng sampagita sa umaga at mga lakal sa hapon upang may maiuwing pera sa kanilang bahay pagsapit ng gabi. Tanggap na sana ni Karen ang ganong sitwasyon habang siya ay lumalaki. Ngunit ang hindi nito matanggap ay ang perang kinikita niya ay kinukuhang lahat ng kanyang amain at imbes na ipangbili nila ng pagkain ay pinagsusugal muna nito na kadalasan naman ay talo. Kaya buong magdamag, walang laman ang kanilang sikmura. Hindi naman niya pwedeng hindi ibigay ang perang kinita niya dahil ang babalikan ng kanyang amain ay ang kanyang ina na noon ay nagsisimula ng magkasakit sa baga, dala na rin ng pagod sa paglalabada at kakulangan ng makakain. Kaya naman dinodoble na lang ni Karen ang sipag upang kahit paano ay may maiuwi siyang pagkain sa kanyang ina. Kahit pakuhaning lahat ng kanyang Chong ang perang kanyang kinita sa araw na iyon, ang importante ay may maitabi siyang pambili ng pagkain at gamot sa kanyang ina. Lumipas ang mga taon, unti-unting nagdadalaga na si Karen. Kita na ang hubog ng katawan nito at hindi maikakaila na maganda ang nooy musmus pang bata. Hindi maalis ang pag-aalala ni Aling Beth para sa anak, lalo pat palaging lasing ang amain nitong si Roger. At isa pa, nararamdaman ng ginang na pahina ng pahina ang katawan nito. Kaya naman isang araw, habang nasa sugalan si Roger ay kinausap niya ang anak. Karen anak, palagi kang mag-iingat ha. Patawarin mo ako anak kung hindi kita nabigyan ng magandang buhay. Ni ang mapag-aral na ipagkait ko sa'yo. Patawarin mo ako kung nalagay kita sa sitwasyon mo ngayon. Hindi natin magawang kumawala sa poder ng Chong mo. Umiiyak na sabi ni Aling Beth sa anak. Nay, huwag na po kayong umiyak. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Ayos lang po ako. Ang mahalaga po sa akin ay gumaling po kayo. Balang araw makakawala din tayo kay Chong, Nay. Pangako po yan. Sambit ni Karen sa ina habang niyayakap ito ng mahigpit. Iniisip ni Karen na takasan nilang mag-ina ang kanyang Chong Roger. Ngunit iniisip niya saan naman sila pupunta. At kung may pupuntahan man sila, tiyak na mahahanap sila ng amain. Mahina na ang kanyang ina. Ang iniiwasan ng dalaga ay baka lalong lumala ang kalagayan nito, kaya hanggat maaari ay hindi niya binibigyan ng dahilan ang kanyang Chong upang magalit ito. Kaya naman kapag umuwi siya, ay agad na iniingreso na niya ang perang pangsugal nito. At kapag ito ay nakaalis na at nasa sugalan na, sa kanya ilalabas ang pagkaing binili para sa inang may sakit. Isang araw ng umaga, paalis na sana ang dalaga upang maglako ng sampagita.
nang makita niyang nakahandusay ang kanyang ina sa sahig. Nay! Nay! Sambit ni Karen sa pangalan ng ina habang inaalog ang walang malay na ginang. Tulong! Tulungan niyo kami! Sigaw ni Karen hanggang sa magising ang nooy kakatulog pa lang na si Mang Roger galing inuman. Ano bang ingay yan? Ang aga-aga ang ingay-ingay mo. Hindi mo ba alam na tutulog pa ako? Galit na sabi nito kay Karen. Dapat sa'yo tinuturuan ng magandang asal eh. Hinagip nito ang 2x2 na nakatayo sa gilid ng pintuan at takmang hampasin na nito ang dalaga nang ito'y matigilan nang makitang nakahandusay sa sahig ang kinakasama nitong si Beth. Tinapon nito ang hawak na kahoy at saka tumalikod. Pweh! Mga pabigat sa buhay! Pagkasabing iyon ay lumabas na ito ng kanilang bahay. Naiwang umiiyak sa loob ang dalaga. Buti na lamang at may napadaan na kapitbahay at tinulungan siyang madala ang ina sa ospital. Diretso ay siyo na ang ina ni Karen at kinakailangang matubuhan dahil kinulang ito ng oxygen sa katawan at utak, dahilan upang ito'y makomatose. Hindi man maintindihan ng dalaga ang ibig sabihin ng lahat ng sinasabi ng doktor sa kanya, iisa lang ang alam niya. Gusto niyang maligtas ang ina at alam niyang malaking pera ang kinakailangan niya para dito. Iyak nang iyak ang dalaga habang kinakausap ng doktor. Dok, nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas niyo po ang nanay ko. Siya lang po ang meron ako. Pagsusumamo ni Karen. Iha, tatapatin na kita ha. Malaking halaga ang kailangan ng nanay mo para sa gamutan na ito. Sa ngayon ay pagbibigyan ka namin na makahanap ng pera sa gagawing test sa kanya. Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na malaking halaga ang dapat mong paghandaan. Pagkasabing iyon ng doktor sa dalaga, ay iniwan na siya nito. Litong-lito si Karen kung ano ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera para sa nanay niya. Pansamantalang iniwan niya ang kanyang ina upang maghagalap ng pera. Dinoble niya ang hango ng mga sampagita upang madagdagan ng kanyang kita. Sa kanyang paglalako, naisip niyang hindi makakasapat ang pagtitinda niya ng sampagita hanggang sa may humintong kotse sa kanyang harapan. Nagbaba ito ng bintana at saka siya kinausap. Iha, magkano lahat yung hawak mong sampagita? Tanong ng matandang lalaki na nasa sasakyan. Sa pagkagulat ni Karen, ay hindi agad ito nakasagot. Iha? Ulit ng matanda. Ano po? 500 pesos po. Uutal-utal na sabi ng dalaga sa matanda. Napangiti ang matanda sa dalaga. Naunawaan naman ng dalaga ang ibig sabihin ng ngiting iyon ng matanda. Ano po kasi sir? Ang totoo po niyan, tinaasan ko po yung presyo kasi po kailangan ko po ng pera para po sa nanay ko. Nasa ospital po kasi siya ngayon. Nahihiyang paliwanag ng dalaga. Alam ko, sabi ng matanda. Nagulat ang dalaga sa tinurang iyon ng matanda. Ho? Paano pong alam? Nalilitong tanong ng dalaga dito. Imbes na sagutin nito ang tanong ng dalaga, ay nabutan siya ng matanda ng 500 pesos at saka agad na kinuha ang mga sampagitang hawak nito at tuluyan nang umalis. Nagtatakha si Karen sa asal ng matanda, ngunit hindi na lang niya iyon inintindi. Ang importante, naubos ang mga sampagita niya. Kahit kapirasong halaga, kahit paano may hawak siya. Hindi na muna ako babalik ng ospital. Kailangan kong makalikom ng pera para kay nanay, sabi ni Karen sa sarili. Lingid sa kaalaman ng dalaga na sinusubaybayan pala siya ng matandang pumakyaw ng kanyang sampagita. Umuupa ito ng iba't ibang tao upang bilhin araw-araw ang mga paninda nito. Tuwang-tuwa naman palagi ang dalaga dahil walang araw na hindi siya nakakaubos ng kanyang mga paninda. Umupo saglit si Karen sa gilid ng hagdan, papasok ng ospital. Doon ay sinimulang bilangin ng dalaga ang mga kinita niya mula nang maospital ang kanyang ina. Diyos ko, wala pa ito sa kalahati ng kailangan kong i-down. Kinakabahan si Karen dahil hanggang ngayong araw lang ang ibinigay na palugit ng ospital para makalikom siya ng pang-down para asikasuhin ng mga doktor ang kondisyon ng ina. Umiiyak siya habang papuntang ICU kung saan naroon ang kanyang ina. Nay, sorry. Mahinang usal ng dalaga. Habang papalapit sa bintana ng ICU, biglang natigilan ang dalaga at nagsimulang magpanik nang makitang wala na roon ang kanyang ina.
Nay! Sigaw ni Karen. Diyos ko, wag naman po. Umiiyak ang dalaga sa pag-aakalang tuluyan na siyang iniwanan ng kanyang ina. Ma'am? Tapik ng isang nurse sa kanya. Ma'am, kayo po ba yung relative sa ICU bed 2? Opo, nanay ko po yun ate. Sagot ni Karen. Ma'am, na-transfer na po siya sa regular room. Puntahan niyo na lang po siya doon. Room 302 po. Nakangiting sabi ng nurse sa dalaga. Agad naman napalitan ng tuwa at pagtataka ang naging damdamin ni Karen ng mga sandaling iyon. Nakangiti yung nurse? Ibig sabihin po ay si nanay. Lakad takbo ang ginawa ng dalaga paakyat ng hagdan dahil hindi ito marunong sumakay ng elevator. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa kwarto ng kanyang ina. Doon ay nakita niya ang ina na wala ng tubo, ngunit naka-oxygen pa ito. Ngunit malaki na ang ipinagbago ng itsura nito mula nang dalhin niya ito sa ospital. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ng dalaga ng mga sandaling iyon dahil alam niyang malayo na sa panganib ang mahal niyang ina. Nang bumalik na ang kanyang wisyo, ay saka lang niya napansin ang mga sampagitang nakahanay sa gilid ng bintana ng kwarto. Napakunot ang noo ni Karen sapagkat pamilyar sa kanya ang mga sampagitang iyon. Iyon kasi ang kanyang mga tinitinda. Alam niyang sa kanya iyon dahil siya lang ang may ganong disenyo ng pagkakagawa. Ang ipinagtataka ng dalaga, bakit napunta ang mga iyon sa kwarto ng kanyang ina? Bago pa tuluyang sumakit ang ulo niya sa kakaisip, ay may isang lalaki ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Kamusta? Agad na palingon ng dalaga. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang muli ang matandang nakakotse na pinagbentahan niya ng sampagita. Ano pong ginagawa niyo dito, sir? Ngumiti ito. Chine-check ko ang nanay mo. Sagot ng matanda sa kanya. Bumubuti na ang lagay ng nanay mo, iha. Doktor po kayo? Ngumiti itong muli sa kanya. Yes, at ako ang may-ari ng ospital na ito. Nung araw na dalhin mo ang nanay mo dito, na nag-aagaw buhay, sinundan kita, at inalam ko ang buhay mo. At bawat araw na naglalako ka ng sampagita, inuutusan ko ang iba't ibang staff na pag nakita ka, bilhin nila ang sampagita mo at dalhin sa kwarto ng nanay mo. Masayang kwento ng doktor sa dalaga. Pero bakit niyo po yung ginagawa? Tanong ni Karen. Cause I want to. Simpleng sagot nito sa dalaga. At agad nang nagpaalam ang doktor sa kanya. Ni hindi nito natanong ang buong pangalan ng taong nagligtas sa buhay ng kanyang ina. Kahit pa nakalagay na ang pangalan nito sa blazer na suot nito, hindi naman siya marunong magbasa. Kaya naman inalam niya ang pangalan ng doktor at napag-alaman niyang Dr. David Westra ang pangalan nito. At nagmula din ito sa mahirap na pamilya. Namatay ang kanyang ina nung siya ay 10 taong gulang pa lamang at tinampo ng isang negosyanteng byudo. Pinag-aral ng medisina, kaya naman ang naging advocacy niya na ay tumulong sa totoong nangangailangan at walang kakayahan. Kaya ma'am, mapalad po kayo kasi si Doc mismo ang gumamot sa nanay niyo. Kwento ng nurse na nag-aasikaso sa ina ni Karen. Abot-abot ang pasasalamat ni Aling Beth at ni Karen sa doktor. Napag-alaman din ng doktor ang kalagayan nilang mag-ina, kung kaya tinulungan sila nito na makahanap ng bagong matitirhan upang tuluyan ng gumaling ang ina ng dalaga at makaalis na rin sa poder ng malupit nitong amain. Pinag-aral ni Doc David si Karen sa foundation nito. Walang hanggang pasasalamat ang nadarama ng mag-ina sa tulong ng isang taong minsan na ring nanggaling sa katulad nilang sitwasyon. Sa ngayon ay kasalukuyang nag-aaral si Karen. Hindi naging hadlang ang kanyang edad upang hindi matupad ang pangarap na makapag-aral at maging isang ganap na doktor tulad ng taong tumulong at nagtiwala sa kanya.